Sa bawat salsa, ano ang pinagkaiba? Madalas magkamali ng tawag ang mayakda. Sa ulam na masarap, nakaharap sa hapag at humingi pa ng karagdagang sabaw. Sarsa, banat niya, asawa kong nagluto ng putaheng mainit at masarap ang lasa. May karapatan magsabi ng mas tamang tawag. Hindi pambabara kundi para lang malaman ng sa bawat sarsa'y magkaiba. Uminom ng panulat at siya naman ay sumandog ng tumikin ng halawa. Hindi mamantika, hindi maalat, tamang timpla. Hindi sobra sa sangkap, palasa niya'y tamang-tama sa aking dila. Na ulit-ulit pa, nakaganapan sa hapag. Laglagi, ang hain niya'y masarap. Tamang-tama't siya aking pinakasalan. Hindi lamang sa masarap na luto, kundi ramdam sa paglingkod ang mainit na pagmamahal. Sarsa, sabi ulit niya, hindi matandaan. Tamang ngalan ng likidong nilalasap. Marahil nakakakalimot ng pangalan ang limamnam ng kanyang munting ganap. Sa plato'y may akda, sa tiyan ay alay. Ngunit sa ginta noon, panlasa ko'y sumasayaw. Tila nagtatalik sa sat ulam at kaning mainit. Tila ko'y saksisiwagan ng lahat. Hindi din masama ang masabihan na tama, lalo kung ang kapalit ay biglang mana ang biyaya. At kanina naman, steak ng baboy ang ulam. Sabi niya'y dinagdagan niya ng kaunting tubig. Ito nang kanyang ininit. Tinatanong niya ako kung masarap pa rin ba. Sabi ko naman ay walang duda. Dinamihan ng kain sa dinagdag na kanin. Pinagkasya ang puting materya sa loob ng isang tasang sukat. Kahit napisa at napaso na, mapahaba lang ang kain sa hinihintay na malinamnam na ulam. At sabi niya bigla, siya'y nag-aalala, karagdagang tubig baka nawalan ng lasa ang sabaw. Sarsa, sigaw ko bigla, napakagandang samahan ng ang bawat isa'y nakakapag-usap at palitan ng alam sa hapagkainan. Napakasarap ng pag-ibig na nagbabalik na pagmamahal. Maging tama ang sinta, sinusuklian ng tuwitin at may dagdag pang kanin at sarsa.